Good morning, Francis. Good morning, Angela and Angelo. Kumusta naman at anong mga lugar nga? Yun nga tulad ng pinag-uusapan namin dito ni Diego, no? Ano pang mga lugar yung patuloy na makakaranas ng mga ulan at of course, hangin? Angela, ito nga dahil itong bagyong Aghon ngayon or nasa category na siya ng typhoon ay nasa coastal waters nitong nasa east portion ng Aurora. Itong mga nasa western or eastern zone yung nakakaranas ngayon ng mga malalakas na pagulan, including itong nasa eastern portion ng Isabela, ng Aurora, including sa may ilang bahagi ng Quezon Province at ng Central Luzon. Kabilang na rin itong Bulacan area kasi itong mga lugar na ito dahil malapit doon yung sentro ng bagyo sa kanila, nakakaranas sila ng mga pagulan. But kung itatranslate natin ito into the data or numbers na binigay ng Pag-asa, nasa 50 to 100 millimeters yung rain na ibinubuhos sa mga lugar na yan at nasa light to moderate rains daw yung kumbaga lakas ng bagyo na nararanasan doon sa mga lugar na yan. Yes, Francis, posible pa bang lumakas ang bagyong Aghon? And ano ang effect ng bagyong Aghon this next few days? Considering sinabi ng Pag-asa until Wednesday. Until Wednesday ito. So yung naranasan natin ng weekend, hanggang Wednesday pa yan? Angelo, magme-maintain sa typhoon category itong bagyong Aghon at inaasahan natin babaybayin na kasi niyan itong Philippine Sea or sa katawigan ng dagat ng Pilipinas hanggang sa Wednesday nga. At ang direction kasi niyan patungong northeastward at habang papalayo ng bansa, nandun pa rin siya sa strength ng typhoon hanggang sa malakas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kahit na lumalayo na yan sa ating Area of Responsibility at sa kalupaan ng Pilipinas, sabi ng Pag-asa, Angelo and Angela, hatakin ito yung southwesterly wind flow na ngayon nga nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Western Visayas and Luzon na siya rin nagpapaulan doon sa mga lugar na yon. So itong southwesterly wind flow, ito yung paunang epekto naman ng southwest monsoon o hanging amihan. Okay. At dahil malapit na nga tayo sa tag-ulan, nagkakaroon na tayo ng mga ganyang epekto. At aside from this southwesterly wind flow na hinahatak nga nitong Typhoon Aghon, meron din tayong mga localized thunderstorms sa ibang bahagi ng bansa, especially sa southern part ng Visayas at sa Mindanao. Yun nga, no, this weekend, over the weekend, talagang walang tigil yung mga pag-ulan. Kamusta naman yung mga dam? May mga significant na increase ba ng tubig, level ng tubig doon? Actually, Angela, kakatapos lang natin kausapin yung mga hydrologist from Pag-asa and naging malaki yung contribution ng pagbuhos ng ulan dito sa may Angat watershed. Kaya nadagdagan ng halos 1 metro yung supply ng tubig or yung elevation doon sa Angat Dam. Kung nung nitong weekend nasa 178.80 meters yung naging elevation ng Angat Dam, dahil daw dito sa epekto naman ng bagyong Aghon, nasa 179.79 meters yung kasalukuyang water elevation ngayong araw. So inaasahan natin, sabi din ng Pag-asa na in the following days, dahil pa rin sa epekto nitong bagyong Aghon, ay aabot ito sa minimum operating level na 180 meters. Kasi sa ngayon, nasa below 180 yung elevation niyan. So asahan natin madadagdagan yan, Angela. Hopefully, ano, pero yun nga, syempre, ang pinagdadasal naman natin, wag naman mabaha talaga ng tuluyan yung ating mga kababayan. Pero, Francis, meron pa ba tayong nakikita mga other weather systems sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok sa bansa natin? So far sa ngayon, Angela, wala pa tayong nakikitang iba pang sama ng panahon na pwedeng direktang makaapekto sa ating bansa ngayon. But again, uulitin ko, aside doon sa bagyong Aghon, ito nakakaapekto yung isang weather system na southwesterly wind flow na pinalalakas at hinahatak nitong bagyong Aghon, and at the same time yung mga presence ng localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa, including Visayas and Mindanao. Angela. Alright, maraming salamat sa iyong oras sa ating mobile journalist Francis Orsio.